Ngayong araw, nandito tayo sa isla ng Boracay at Pops, kakain tayo ng iba't ibang masarap na Filipino food. Mula sa isang kainan na nagsiserve ng iba't ibang paboritong Filipino comfort food, katulad na lang nito, the longest barbecue sa buong Boracay. Hanggang sa isang sikat na Filipino restaurant na nagbebenta ng iba't ibang Filipino seafood with a twist. At gagawin natin isang ultimate Filipino Boracay food tour kaya binihintay natin. Churra! Uy! Pare, isang magandang araw. Welcome dito sa Boracay, probinsya ng Aklan. Pops, nagbabalik tayo dito sa Boracay para rumesbak ng iba't ibang masasarap na pagkain. For this episode, Pops, kakain tayo sa dalawang sikat na Filipino restaurant. Tapos, syempre, obviously, yung Filipino restaurant na yung nagsiserve ng Filipino food. Yes, tama. Yung una, medyo mga iba't ibang Filipino comfort food, mga ihaw-ihaw. And then yung pangalawa naman, medyo mas modern, medyo mas creative, mas tricky, mas colorful. Tingnan natin kung masarap nga ba yung mga pagkain nila. Pop, sabi ko nga, dito sa Boracay, it's very fun. Ang dami mong pwedeng gawin. Pwede ka magpa-braids, pwede ka magpa-tattoo, bumili iba't ibang pasalubong, parasailing, swimming, mag-bar hopping. At higit sa lahat, syempre bilang food vlogger, nandito tayo para kumain at huwag tayo paligoy-ligoy pa. Walang laman yung tiyan ko. Tirik na tirik yung araw ngayon. Tanghaling tapat. Punta na tayo ng unang food spot. Churra! Boom! Pare, unang location natin. Nandito tayo sa Zugba Grill House. Let's start with something very Filipino, Pops. Obviously, dito binibenta nila iba't ibang klaseng Filipino barbecue. Ang Zugba is a Filipino-style grill house, one-stop shop for Filipino grilled items. At meron din silang iba't ibang klaseng progressive comfort Filipino food. At dito pas matatagpuan yung first and only giant barbecue sa buong Boracay. Naku, curious ako doon. Giant barbecue? Kahit nga sa Manila, medyo mahirap maghanap ng giant barbecue. Pero dito to sa Zugba Grill House, makikita mo yung giant barbecue. Anyway, order na tayo. So, wait, makikita mo, Pops. Look at this. Ito yung kanilang wide array of menu. Meron silang bilao. Look at that bilao. Meron silang iba't ibang, ito yung mga, syempre, grill house, may iba-ibang inasal, may betcho, may paa, ito, may iba-ibang klase Filipino ulam, may Bicol Express, yempo, lechon baka. Dito naman, iba't ibang sizzling, sisig, may kansi din sila. Beef bulalo belly, medyo kakaiba to. Parang gusto ko i-try ito. Dito may mga seafood din sila, baked scallops, baked oysters, gambas, squid, iba't ibang gulay if vegetarian ka. At marami pang iba. Anyway, pasok tayo. Order po ko ng ano bang masarap orderin. Siguro inasal pa Inasal pa po? Piri pecho. Yung pork barbecue, yung ba yung giant? Yes po. O, say pork barbecue. Anyway, Pops, next gagawin natin, tingnan natin. Let's see some cooking actions. Pasok tayo ng kusina. Tara! Okay, pare, nandito na tayo sa loob ng griller nila. Kasama si Kuya Darwin. Kuya Darwin. So ito, yung pinaka-barbecue ninyo. Kuya, ito na ba yung sasabi mong giant? Yes po. Pwede mo ipakita? Ito yung chicken barbecue and then this one. Okay, and then this one, the inasal. Yung barbecue ba, hindi lang malaki yan, pero masarap din. Namit din yan. Oh, this pare, giant barbecue dito sa Boracay. Tingnan natin yung ibang action sa kusina. Kuya, maraming salamat. Okay, Pops, dito sa kusina. Let's see some cooking actions. Ang lulutuin mo, Chef, ay? Shrimp gambas, look at that. So, nagpapasikat sa akin si Kuya. Gigisa na siya ng onions, some peppers, and then what's this, Kuya? Shrimp po. Ito na yung shrimp head. Marinated na siya. Marinated na po. Halo-halo lang para kumapit yung pinaka-sauce. Then, nilagyan ng tubig, binalik. Okay, next naman, lulutuin dito yung beef belly bulalo. Ayan, nagigisa muna si Sir. Some green chilies, red onions. Okay, ito yung pinakakaldo ng bulalo. Beef to, Sir, no? Ito yung kaldo ng bulalo. It goes in. Oh, wow. Look at that. And then, lalagyan ng gulay, mais sa tripolyo. At ito na, yung pinaka-protina natin. Ito yung grilled beef belly. Hanggang kumulo, yun na yan, no? Okay, Pops, dito naman. Ito yung para sa oyster sisig natin. So, nagpiprito si Sir.
Okay, and then ililipat sa strainer. Nice one. Okay, so ito na yung pinaka-flavoring niya. So magigisa na naman ng green and red chilies with white and red onions. And then ilalagay na yung ating fried oysters. It goes in. Here comes the special sisig sauce. Ilalagay that generous amount. Look at that. Another huge spoonful. And then mix, mix, mix. And then, syempre, hindi yan magiging sizzling sisig kung hindi yan ilalagay sa mainit, scorching hot, full of mantika na sizzling plate. And then, it goes in. Look at that. Look at that. Okay, may ekstrang palamuti pa yan. Okay, pare, eto na, grabe naman dito sa Sugban. Dami nating na-order. Panigurado, marami na naman takeout si Jeyo mamaya at kakainin niya lahat sa hotel yon. Tama ba, Jeyo? Yes or no? Yes daw. Simulan natin sa ano mo, habang mainit pa. Ito yung beef bulalo. Beef belly bulalo to be exact. Lagyan ng konting sabaw. Lagay ako nung belly natin. And kuha tayo dito. Cheers, pare. That's a beefy goodness, not too salty. Medyo garlicky siya. Sumasarap dun yung karne, pare. Yung beef belly, sobrang lambot. Medyo smoky din siya, tapos sobrang taba. A good bulalo is a good bulalo. Next, punta na tayo. Alam mo, sige, punta na tayo dito, sinasabi nilang, ito na yun. Ito na yung longest barbecue sa buong Boracay. Mga 7 inches daw to. Sige, tikman natin. Cheers! Oh, wow. Ano, hindi lang siya malaki. Pero grabe yung sauce. Para siyang sweet caramel barbecue. Medyo smoky din siya. Malambot yung karne. At higit sa lahat, pare, feel ko dalawa yung kayang kumain nito. From one barbecue, try tayo ng isa pang barbecue. Ito yung kanilang typical na chicken inasal. Tikman natin dito, kuha konti. Okay. Cheers. Manipis, pero sobrang lutong ng balat. Yung chicken oil, pare, nasa kuwasin, babad sa karne. May konting katamisan yung pinakakarne, juicy pa rin, at higit sa lahat malambot. Next, isa pang klase ng barbecue nila dito, ito yung chicken piri. Hindi siya peri, pero piri. Tikman natin. Oh, interesting. Parang siyang onion na medyo kalambot ng curry. Oh, sarap, ang sarap. Medyo may asim din siya. Tip natin sa extra sauce. Cheers. Oh, sarap ng sauce. Ang sarap ko. May lime yun. Ang sarap. Tapos, meron din yung Java rice dito. Meron din sila ditong, ito yung malaki naman na chicken barbecue nila. So, tikman natin to. Tapos, Java rice. Masarap. I mean, ito yung masarap kainin habang mainit ang panahon. Medyo may mga buhangin pa yung paa mo. Tapos kakain ka ng gantong ihaw-ihaw. What a way to start our food trip. Meron tayo dito kakaiba. Hindi, parang ensaladang talong nila. Pero may puting soso nakikita na feel ko ay gata ito. Oh, feel ko gata. Cheers. Oh, nice. Kakaibang atake yung nakain ng ensaladang talong na may sweet, milky, creamy gata. Tapos, parang may onion rings din siya. Oh, nice. This is very, very creative. Nice one. Punta tayo sa mga sizzling natin. Try natin tong baked cheesy scallops. Patakan natin ng lime, extra citrus. Kuha ko dito. Cheers, pare. Alam mo, Paps, kulang pa isang kagat. Cheers, isa pa.
Yung cheese natin medyo smoky na rin siya. Tapos yung extra flavor ng lime nakakatulong. Medyo may katamisan din siya at buttery at the same time. Try natin itong sizzling squid. Okay, grabe. Medyo sobrang kapal ng sauce niya. Tingnan natin. Oh, wow, manghang to. Manghang in a good way. Ang sarap. Oh, that labuyo flavor is very, very strong. Yung onions natin, matamis na rin siya. Parang caramelize na siya. Sweet, spicy, very, very savory. From one sizzling, let's go to another sizzling. Ito yung gambas natin. Okay, nice. Hindi, gusto, babaran sa sauce. Cheers. Okay. Ito more on buttery siya. Oo. Kasi may sesame flavor na lasa. Pero masarap. Sobrang plump and juicy nung pinakahipon. Nambuhay mo pa ng Java rice nila. Pag medyo nabibilukan ka na, syempre sa Boracay ka, mag-coconut juice ka. Ramdam na ramdam ko na dumadaloy ng electrolyte sa buong katawan ko. Huling tinikman natin, ito yung one of their best sellers. Ito yung kanilang sizzling oyster sisig. Doon medyo nag-subside na yung sizzle niya. Kuha ko dito sa bandang gitna. And then kuha tayo na may konting pickled onions. Cheers! Ang sarap ng pagkakaluto. Ang galing. I mean, nagigits ko yung sisig element nandun, yung parang medyo livery flavor. Para siya mabutter din. At the same time, yung green chilies, medyo na-note na yung lasa niya. Tapos maganda sa kanya, dahil may coating siya, may konting crispy texture, tapos yung pinaka-oyster natin, slimy, very wet. Isa pa. Yung zugba, medyo sinusugbo mo ako. Nabubusog na ako. Miyaro Pops. Kaya kami ni Jeyo, marami pa po tayo ito. At mamaya, bago magdilim, dahil ngayon, tanghalian pa lang, mamaya bago magdilim, magsa-sunset food trip tayo sa isa pa. Sa isa sa mga pinakasikat at very comforting na restaurant dito sa buong Boracay. Anyway, see you there. Tura! Boom! Pare, second and last location natin for this episode, Pops. From amazing Filipino restaurant to another amazing Filipino restaurant. Andito tayo sa sikat na Nalka Seafood and Oyster with a given name. Seafood and Oyster, Pops. Talaba, alam mo, ang Aklan is home, subjectively, home of one of the best quality ng talaba. Naalala mo, kumain tayo sa New Washington Aklan, yung murang talaba doon, sobrang matataba, sobrang kalidad. At Pops, ang Boracay, nasa probinsya na Aklan, kaya di na magtataka kung yung kalidad at yung taba ng talaba halos parehas lang doon. Anyway, what is Nalka? Ang Nalka is ang freestyle Filipino cuisine incorporated with techniques and ingredients from other cuisines, highlighting local ingredients from Aklan, focusing on fresh seafood and known for its fresh oysters. Pops, huwag tayo paligoy-ligoy pa. Tingnan natin menu nila. So, makikita mo, look at this giant board. Of course, ang unang bubungan sa'yo are there oysters na parang, okay, may mga flavors siya. May kinilaw, may Rockefeller, mayonnaise, garlic and soy, at marami pang iba. Meron din sila iba't ibang appetizers na very Filipino din. May kinilaw, sinuglaw, crispy kangkong. Dito naman, meron tayong mga pastas, vegetables, veggie dishes, seafood of course. Ayan, may mga inasal tayo, pork sisig, typical na Filipino food, seafood kare-kare. Diba? Seafood kare-kare, grilled tuna, grilled squid. Anyway, gusto pumasok, tingnan natin kung anong pwede natin orderin. So pagpasok mo pa lang is, it's a bar. Yeah, it looked like a bar, a regular bar. That's very fancy, pero akit tayo sa taas. Tara! Boom! Pare, nandito na sa second floor nila. Alam mo, hindi ako medyo orange Yung orange color na yun ang gagaling sa malapit na mag-sunset na araw. Yun yung sinakto ko talaga yung oras na pagpunta dito sa Nalka. Dahil pagpatak ng mga alas 5, mararamdaman at makikita mo na yung sunset. So, maganda kumain habang tumatanaw ng yellowish, orangish sunset. Ang dami ko talagang alam. Anyway, ay makita mo medyo nagsisimula yung mga parasailing, yung pagsakay ng mga bangka,
activities at kami ni Geo ay hinihintay namin yung iba't ibang in-order namin. At syempre, kaya tayo nandito is para kumain ng masasarap na putahe dito sa Nalca. I can't wait. Proceed tayo sa kitchen. Tara! Anyway, Chef Joel, unang tanong ko, what does Nalca represent? Anong klase? Alam ko Filipino food to, pero ano yung pagkakaiba niya? Ang Nalca is more on freestyle kami. So, Filipino food with a freestyle. Iba yung approach. Ang approach namin is more on may French, continental, and then, but using local ingredients. So, yan. Filipino foods with a twist. Dito, Chef, sa mga putahe na to na nandito, ano yung masasabi mo na, uy, chewy, dapat mong kainin yan, isa must try? I would say yung mga oyster natin. Mga oyster naman. Yeah, that's the best sellers. And then, the soups and bopis. This is a different iba yung approach sa bopis eh. So, the seafood with the bopis approach. Chef, maraming salamat. Thank you. At isa lang ibig sabihin yan, kailangan ko na kumain. Maraming salamat. Thank you so much, Chef. Boom, pare. Heto na yun. Kung kanina, iba't ibang Filipino comfort food, barbecue, bulalo. Heto naman, Filipino food pa rin na medyo pinakulay, pinaglaruan. Huwag tayo paligoy-ligoy pa. Simulan natin sa kanilang ito. Look at this. Ito yung tinawag nila Fisherman's Pie. Bakit kaya? So makikita mo, yan, parang siyang baked something. So there's like a thick, crunchy crust, toasted crust. Okay, so may potato rin siya. Parang siyang baked potato. And then inside, oh my God, ayan na yung seafood natin. So, okay, nice. So, pwede mong gawin, kuha ka ng pita natin. And then, pwede mong gawing dip. Yun. Cheers, pare. Basically, baked potato lang din naman sana. Sobrang mushy ang creamy. A sweet, flavorful mayonnaise saucy dish na may merong octopus head, tapos parang may mga green peas din siya. Tapos yung pita natin basically, parang yun yung nachos mo. Anyway, speaking of nachos, meron tayo dito, Nalca Nachos. Okay, alam mo hindi normal na nachos yan dahil yung pinaka-nacho mo is chicken skin. Yup. Chicken skin to pare. Look at that. Cheers. Anong klaseng technology to? Yung chicken skin niya, may mga ground beef din sa loob. Basically, breaded chicken skin siya. Na may cheese, onions, bell pepper, ground beef na may season. Next, ito yung pinagmamalaki ni Chef kanina. Ito yung seafood bopis. So, may squid to. Meron din tong mussels. Tikman natin. Yum! Oh, yum! Ang sarap nun. Di ko alam kung parang may chicken oil ba yun, pero feel ko parang meron. Nalalasahan ko yung pusit, nalalasahan ko yung parang tahong. Pero, ganito daw kainin yan. Kuha ka nung natin, cabbage. Kuha ka ng konting noodles. Kuha tayo dito. Scoop mo lang. And then, cheers! Extra texture, extra flavor. Less konsensya. Okay, try natin yung mga talaba nila. Pinagmamalaki ng talaba. Tikman mo natin gratin or gratin oyster. Patakan natin ng lime. Tikman natin. Cheers! Cheers lang yung nakuha ko. Isa pa. Ang taba ng talaba nila. Ang galing nun. Ang taba ng talaba nila. Wala masabi. Fatty, slimy, and then basically, nagpapalasa sa kanya yung salt lang, tsaka yung cheese. Pero panalo dito is yung quality ng kanilang talaba. Cheers! Try natin itong fish and shrimp salpicon. So basically, isda to. Nakalimutan ko, parang golden na isda daw to. Tapos may shrimp salpicon siya, parang shrimp sauce. Okay, tingnan natin. Cheers! Kapal ng karon niya. Parang tuna. Tuna na mas bouncy. So basically, grilled din pala to, kaya medyo smoky din siya. Para siyang very creamy na tomato base. Pero masarap. Meron tayo ditong seafood rice platter.
So may nakita akong malalaking gayad ng puset. Parang may hipon din yan. Wow, konti. Just ultra seafoody. Parang siyang may seafood oil. Okay, aroma nandun. Pero masarap na partner niyan. Kasi ito ko nilang lechon baka. Nasabi ni Chef Joel is very, very Filipino daw. Mukhang matamis, no? Try ko muna walang sauce. Ito yung matabang part. Cheers. Parang kumakain ng hamon tuwing Pasko. Parang siya nag-caramel na. Ang tamis, matamis na hindi sobra. Sakto lang. May konting kick lang na sweetness. Papuntang tosino na udlot, parang ganun. And then very garlicky din siya. Kuha ka, ayun, malambot eh. Oh. Kuha ka ng karne. Lagyan ko ng konting suka. Extra barbecue sauce. Ano? Okay, next. Ito yung gusto ko talagang tikman, yung oyster motoyaki nila. Look at that. Silky smooth, pare. Ang kintab. Cheers. Mali na naman ako. Ang sarap, pare. Grabe yung talaba. Diretso na sa... Yun lang sa throat mo, diretso sa kaluluwa mo. Una, isang fresh, sobrang fresh. Hindi yung motoyaki sauce. Parang siyang Japanese-based sauce. Parang kala mo kakain ka ng teriyaki na very thick and starchy yung cheese niya na medyo matamis. Ito yung pinakalas talaga. Dami na nun, pero yung pinakalas natin. Ito yung bouillon-based soup. Ito yung seafood overload natin. Grabe ang kapal ng sauce. So, may isda, may scallops, may puset. Ang dami, may tahong. Sige, alam mo yung titikman ko? Itong isda. Sige, tikman ko to. Feel ko salmon to. Cheers. I mean, alam ko, seafood na seafood siya, pero nalasa ko yung sabaw ng isda. Yung lasa ng isda. Para tong Boracay na nilagay sa isang bowl, pare. Ang galing. Ang kapal eh. Makapal siya. May konting asim. Medyo peppery din siya. Tikman ko to sa scallops. Kain na natin yung tahong. Marami na nagsasuggest tong nalka. Pagpunta ng Boracay, try ko din yung nalka. Actually, kahit kanina yung Zugba, wala pa kami ganong tulog. Medyo pagod kami. Pero lahat ng kinain natin, parang binigyan 100% ulit yung baterya ko sa katawan. Last bite tayo, pare. Cheers! Okay, pare, dito nagtatapos sa ating Day 1 Boracay Filipino Food Tour. Dalawang malupit na restaurants. Parehas Filipino, pero medyo magkaiba na atake yung kanina sa Zugba Grill. Masasabi ko paborito ko yung oyster sisig nila, which is makikita mo rin dito sa Nalka. Pero masarap din yung barbecue nila, yung piri-piri chicken, yung talong. Underrated yung ensaladang talong nila. Dito naman sa Nalka, syempre, best nila yung oysters. Yung seafood soup nila masarap din. Yung rice, masarap din. Tapos yung chicken skin nachos, paborito ron ni Gio. Anyway, Pops, di pa na natapos sa episode natin. Day 1 pa lang natin. Bukas, may mga pupunta pa tayo ibang kainan dito sa Boracay. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Boracay. Sa amin, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Yeah, diba? Sobrang maliwanag ang ilaw. Diba? Gumagawa may eksena dito. Kami lang may ilaw. Kanina brownout eh. Brownout din sa Boracay. Tapos kami lang may ilaw. So, blessing in disguise na may ilaw kami.